verses 18 to 20. Magsitayo po tayong lahat, pati po sa ating bahay panambahan, kung kayo mga bahay sa Pilipinas at sa Amandako po, basahin po nyo ang Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20. Okay po, basahin po natin. At lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay ibinibigay sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansang inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking inuutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Siya nawa. Ayan, magsiupo po tayong lahat, mga kapatid. Salamat po sa salita ng Panginoon Diyos. Ito po actually ang Great Commission, na iniwan sa atin ng Panginoon Diyos natin. Okay. So, ang title po ng ating pag-aaralang ngayong umagang ito ay Soul Winner. Okay po? So mamaya po, pag-uusapan natin, ano ba yung soul winner na yan? Paano ba yung soul winner na yan? Pwede ba ako sa soul winner na yan? Ano po? So, when Jesus was going to be born, the angel of the Lord said to Joseph, the son of God, ang sabi po, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Ano po? Sabi Emmanuel, it means God is present in us or God is with us. No? It means that God present in us. It means that God is also in our side. Ano po? Napakahalaga po ng katuruan na ito. Mga kapatid, napaka-importante po ng pag-aaralan nating ito. Ito po ay katuruan na mauunawaan at dapat na makarating sa maraming tao dahil ito po ang kanyang inutos. So malapit na po ang Pasko, po? So tuwing tayo ay nagse-celebrate ng Pasko, so ilang buwan na lang po, isang buwan na lang, or araw na lang actually. Tuwing tayo ay nagse-celebrate ng Pasko, ano nga ba? Ano nga ba talaga ang dapat nating ipag-celebrate, mga kapatid? Mga kapatid natin sa Pilipinas, ano ba dapat ang ating ipag-celebrate? That God is with us, that God is on our side, that God is present through us. Ano po? That Jesus is present through us. Pero po kung ito ay hindi tinanggap at hindi pinakinggan, ito ay hindi magiging effective. Sa personal na buhay ng bawat tao. Kaya po napakahalaga o napaka-importante ng tungkulin nating mga mananampalataya. Na ipagsabi, ipamalita, ituro at ibahagi kung ano ang katotohanan sa maraming tao. Kung natatandaan nyo po yung previous preaching ko po, it's about salt and light. And dapat ganun po tayo. Ipagsabi, ipamalita, ituro at ibahagi natin ang katotohanan ito sa maraming tao at sa nabubulok na mundong ito. Kailangan tayo po mga mananampalataya ay magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon Diyos para makilala po nila at nang nakararami kung sino ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng bawat isa. Ano nga ba ang soul winning? Pag-usapan po natin, Ayon po sa Greek word, ang evangelism ay psychinikis. Ang ibig po sabihin nito ay messenger or bearer of the message. Ano po? So, yan po ay Greek word. Greek word ng evangelism po ay psychinikis, meaning messenger, or the messenger is the bearer of the message. It's either good or bad. Ano po? So, the Greeks were eager to hear good news.
Ang evangeline naman po is the act of telling good news. Ano po? Ito po ay act ng pagbabahagi mo ng isang mabuting balita. Ang evangelist ay, ito po tayo yon. We are the one who actually bears the good news. Ano po? Ano po ang soul winning? Nakikita po ba? Okay. Ano ba ang soul winning? Soul winning, according to Merriam Dictionary, soul winning is sharing the good news of salvation through faith in Jesus Christ, na ang goal po natin, is to lead the people na mag-decide sila na tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas nila. Yan po ang soul winning, mga kapatid. Ano po? You are an evangelist, a soul winner, whether or not, if the person will accept it or not, still, you are an evangelist. Amen? Sa umaga pong ito, pag-uusapan natin, may bibigay po akong 5 points. How are we going to have a winning strategy? Ano ba ang winning strategy para tayo ay magkaroon ng soul winner? The first one is, win soul because Jesus commands it. Ito po ay kinumand ng Panginoong Hesukristo that we need to win soul. Number 2, win soul because Jesus cares. Ano po? For those who called Him. Next one is, win soul because God's family grows as believers win soul. Ano po? Number 4, win soul because Jesus said, yan po ay ang ating obligasyon. At ang last one is, win soul because Jesus said, lahat tayo ay accountable. Amen? Amen. So pag-uusapan po natin ngayon, ang win soul because Jesus commands it. So sabi po kanina ng Panginoon Diyos sa Matthew 28 verses 18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has given to me. Ano po? Therefore, go and make disciples of all nations. Ano po? Emmanuel, God with us, God in us. Ang Panginoon po, bago siya bumalik sa kalangitan, ito pong verse na to, ang kanyang huling utos na ibinigay sa atin, that we need to win souls. Ano po? Win soul because Jesus commands it. Ito po ay napaka-importanting utos na binigay sa atin ng Panginoon Hesukristo. Ano po? Utos po ito. Yun pa lang ay sapat na pong dahilan. It's enough actually na dahilan that we need to win soul because it is the way of people to be saved. Ayan po ang sabi sa Great Commission, no? It's not an option to be considered. It is a command that we need to obey. And that's the Great Commission. Ano po mga kapatid? Hindi lang para makakomply tayo o makasunod tayo sa utos ng Diyos. Kaya ibinigay ng Panginoong Hesukristo ito. Ito po ay ginawa, mga kapatid, alang-alang po sa malasakit natin, sa mga kapwang tao natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya I really praise God, sa buhay ni Ate Lay na meron siyang malasakit sa dalawang matipunong ating mga kapatid, si Kuya Daryl at si Kuya Neil. Meron siyang malasakit. Yung kapwa-tao nakikita sa kanya. Ano po? It is very clear, those people who accept Jesus Christ as their Lord and Savior will be a children of God. Yun ang good news, Kuya Neil at Kuya Daryl, no? Kapag tinanggap nyo ang Panginoong Hesukristo, kayo ay automatic na yan. Anak na kayo ng Panginoong Diyos. Ano po? At those people who do not accept Jesus Christ will not become a children of God. Ang mga taong hindi tumatanggap sa Panginoong Hesukristo, they will never be a children of God. And praise God, kapatid namin kayo sa Panginoon, Kuya Neil and Kuya Daryl. Amen.
Ano po? So Jesus do not become, for those people who do not accept Jesus as their Lord and Savior, they will never be a children of God. Kaya po, napaka-importante ng ganong desisyon. Listen to this. People must have faith through Jesus. And that's actually through you. Through us. Magkakaroon sila ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan natin, mga kapatid. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 14, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching? Ano po mga kapatid? How are they to hear without someone preaching? Papaano nila maririnig ang salita ng Panginoong Hesukristo kung walang magbabahagi nito? Ano po mga kapatid? Tayong mga nakakaalam, mga kapatid, no? Pakinggan niyo po. Tayong mga nakakaalam, nakakabalita, kailangan na tayo ay magsalita, magturo, maghanap tayo ng tao nating pwedeng turuan. Maghanap tayo ng pwedeng taong bahagian natin ng salita ng Diyos. Dalahin natin sila sa kung saan pwedeng maministeran. In other words, sa church. Like what Ate Lai did. Dinala niya sa church. Sila Kuya Neil, Kuya Daryl. Dinala natin sa church si Ate Joy. Ano po? Dinala natin sa church ang mga mawasat na kapatid natin. Ano po? Dahil ito ang lugar na kung saan pwede silang mag-grow. Ano po? Church where other people are serving God, like the music team, the prayer warrior, ano po? Counselor, encourager, preacher, at kung ano pang ministry na meron tayo sa church na kukumpleto ang paglilingkod sa tao pag dinadala natin sila sa paanganan ng Panginoon Diyos at sa loob ng simbahan. May mga tao po nagsasabi na hindi. Ano po? Okay lang. Sige, salamat. Kayo na lang muna. Sa kwarto na lang ako. May internet naman ako eh. Sa YouTube na lang ako manunood ng church. Ano po? Sa kwarto na lang ako magdarasal. Sa akin na lang. Ako nang bahala doon. Kaya ko naman magdasal eh. Ano po? Sa kwarto na lang ako magbabasa ng libro o kaya ng Bible. Hindi ako attend ng Bible study. Mag-aaral na lang ako sa sarili ko. Ano po? So, paano ka magkakaroon ng ministry kung ikaw ay nag-iisa? So, tayo po, ito po pag tayo ay humihinga, ang hangin na inilalabas natin, ano po? Pag tayo ay humihinga, inilalabas din natin ang hangin. Ano po? Parang give and take po yan. Kaya dapat seryosohin natin ang utos ng ating Panginoon, which is the Great Commission, na magdala ng mga tao sa paanan niya at sa simbahan. Meron po ako i-share sa inyo, Meron pong steps to save. Step 1 is, you have to accept Jesus. Yan po ang step para ikaw ay maligtas. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. The next one is, you have, after that, to accept, you have to believe first. Maniwala ka muna dapat. Paano ka maniniwala? To believe, you have to hear first. Kailangan mapakinggan mo muna yung salita ng Diyos para ikaw ay maniwala. Dapat ikaw ay makarinig para ikaw ay maniwala. Bago ka maniwala. And the last one is to hear. Somebody has to tell them first. Ano po? And that somebody is actually us. That someone is you, me. Ano po? We are the one
to tell about Jesus Christ. Tayo dapat. Ano po? Malapit na pong dumating ang Panginoong Hesukristo. So, kailan natin gagawin ito? Itong assignment na binigay niya sa atin. Remember, we are that someone. No po? We are that someone that has to tell them first who is Jesus is. For them to believe, for them to accept who is Christ Jesus. The second one is to win soul because Jesus cares for those who called Him. Sabi po sa Romans chapter 10 verses 11 to 13, as Scripture says, anyone who believes in Him will never put to shame, for there is no difference between Jews and Gentiles. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who calls on Him. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ito po ay isang sincere na pagtawag sa Panginoon. Sa Panginoon, lahat ng tumatawag ay at naiintindihan kung ano ang ginagawa nila, yung expression na dapat meron tayo. Ito yung galing sa ating puso. Ano po? Hindi yung galing sa ating nguso na, mahal ako ng Panginoon. Lahat ng tumatawag sa Panginoon ng ganito ay maliligtas. Pero paano tatawag sa isang hindi naman na paniniwalaan? Paano maniniwala sa isang hindi man lang napaniwalaan at nabalitaan? Paano makakabalita kung walang magbabalita? Kaya yung ginagawa mo, ginagawa natin mga kapatid, ginagawa ko, yung mag-testify, ano po mga kapatid, magpatotoo tayo, mag-share ng salita ng Diyos, mag-imbita sa church, mag-invite sa church, sa Bible study. Yan ang mga pinakamahalagang link between man and God. Ang mag-imbita sa gawain sa simbahan, mag-aral ng salita ng Diyos tuwing Wednesday, Saturday, and Friday, at umattend ng prayer meeting tuwing Monday. Yan po ang pinakamahalagang link between people and God. Kung lagi pong, sabi po kanina sa kanta ni Nanay Nida, no, yung let the Holy Spirit burn in my heart. Ano po? Kung lagi pong nag-aapoy, ang banal na espiritu sa ating dibdib. Kung laging nag-aapoy sa dibdib natin ng katotohanan na isa tayong link, if we have this passion, kami kanina po, steer this passion and let it overflow, Kung nag-overflow ang katotohanan sa buhay natin, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, bilang tayong between link, God and people, dapat po tayo maging serious with God's command. Ano po? Itong ministry na to, itong mission na to, itong evangelism ministry na to, hindi natin sosolohin ang blessing na ito. Kahit na tayo ay nire-reject ng binabahagian natin ng salita ng Diyos, marami nang nangyaring pagkakataon pong ganito, na kapag nag-share ka, para ka nag-share sa hangin. Pero parang wala namang nakikinig. Ikaw ay nire-reject at hinihiya. Ayaw tayo pakinggan dahil ang laging goal natin is to give these people an opportunity to accept Jesus Christ. Mga kapatid? Kaya lagi tayo nagtuturo in the most convincing way about the beauty and the good news and the beauty and the holiness of God. Kaya napaka-importante po ng life testimony natin.
Di ba iba po, nagpapatotoo, yun ang kanilang way para magbigay ng pakilala sa Panginoong Hesukristo sa mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Ako, dati akong binago ng Panginoon. Dati akong ganito, dati akong ganon. Di ba? So, good thing on this, mga kapatid, mas lalong lumalalim ang ating relasyon sa Diyos dahil tayo ay mas lalong natututong magbasa ng salita niya. Yun ang advantage, mga kapatid. Habang tayo nag-share ng salita ng Diyos, tayo ay nag-aaral din. At mas lalong lumalalim ang karunungan natin at pakikilanlan natin sa Panginoon. At lalo tayo nagiging maingat sa mga kinikilos natin at mas lalo tayong nagiging maingat sa mga sinasabi natin dahil we need to protect our testimony for those people that we are going to share God's love. Para po pag nagsalita tayo ay hindi tayo reason ng mga tao na maaaring maging katisuran. But instead, maging dahilan po tayo, na ma-encourage lalo yung mga tao na makakilala, yung mga kapatid natin, makakilala at sumama sa atin at maki-fellowship sa ganitong klaseng gawain at tanggapin ang Diyos. Remember, mga kapatid, sabi sa Romans 10, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. And also, we need to remember that every heart that doesn't have Christ in their heart is a mission field. And every heart that has Christ in their heart is a missionary. Yang mga tao, yung mga kapatid natin na hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo at wala sa puso nila ang Panginoong Hesukristo, sila ay ating mission field. Pero yung mga tao na nandoon na ang Panginoong Hesukristo sa puso nila, we are the missionary. Hindi nga tayo OFW dito eh. We are missionary. Amen? So God placed in a certain ministry strategically wherein He will be effective. God placed people sa isang ministry na kung saan ikaw ay magiging effective. Ako nga nagulat si Ate Elisa marunong mag-drum. God placed her strategically kung saan siya ay lubos na magagamit. Praise God for her life. God placed Hannah. Hindi na natin kailangan mag-import or mag-import sa labas because God placed Hannah in this ministry. To be more effective and can be used for the greater of God's kingdom. Nilagay ng Panginoon Diyos si Ate Laila sa lugar na yon, sa kanyang lugar na kung saan siya ay nagtatrabaho para siya ay maging effective bilang evangelist. Para sa ikalalago ng kaharian ng Panginoon. And praise God, there are 2 souls already. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa Lulu, kaya sa Jubail Center, o pumunta man sa kung saang lugar para mag-mission. Maaaring yung mga kasama nyo lang sa trabaho, kasama nyo sa nurse station, sa emergency, sa bus, yung mga araw-araw nyong katabi, yung mga nakakasama nyo sa mess hall, nakakasabay bumili sa bakala araw-araw, yung mga kasama nyo nagte-tennis, ito po yung mga tao na pwede nyong masyaran ng salita ng Diyos. Ng teaching ng salita ng Diyos. Pwedeng i-invite sa Bible study. These people are your mission field. Remember, every heart
that doesn't have Christ in their heart is your mission field. Yan po ang assignment natin sa Panginoon. So kayo po, nagpapaka-misyonero po ba tayo? Gumagawa po ba tayo ng paraan para yung mga kaibigan natin, yung mga kasama natin sa trabaho ay maengganyo, natanggapin si Jesus? Mga kapatid, gumagawa ba tayo ng paraan para sila ay umattend sa ganitong gawain? And that's actually a good question that I'm going to leave you today. The third one is, win soul because God's family grows as believer wins souls. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Ano? If you want to be called a children of God, no? You have to start hearing the good news. If you don't win people for Christ today, ano po? Kapag tayo ay hindi nakapagbahagi ng salita ng Diyos, ano po, if these people will not be able to hear the message of the Lord today, then they can be the enemy of the church tomorrow. Bawat isang tao po na dinadala mo sa Panginoon, nababawasan ng kakampi ni tanim. Ano po? At millions of angels are rejoicing kapag sila ay tumanggap sa Panginoon. Pero, bawat isang tao na hindi natin madala, pwedeng magamit ito ng kaaway sa atin para guluhin ang buhay mo, para guluhin ang spiritual na pamumuhay mo, at para guluhin ang simbahan laban sa atin. Para wasakin ang gawain ng Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga po to win people. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, they were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles and the fellowship, to eating meals together, and to prayer. Kung titignan po natin yung diagram na ito na akin pong nilagay, if we continually doing the Bible teachings or the Bible study that we have, ano po, kung tayo ay patuloy na umaattend ng Bible study natin, no, every Wednesday, plus continue in fellowshipping with saints, like what we're doing right now, plus if we are continued, the one of the importance ordinances of the church is breaking of the bread, plus if we are continuing attending the prayer meeting every Monday, ang resulta po nito ay magkakaroon ng isang flourishing church. Ano ba ang flourishing? Flourishing. According to Merriam-Webster, healthy, growing, active, successful church. Ano po? Magkakaroon ng isang healthy and successful and active church kung patuloy natin gagawin ang mga to. They were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles and to the fellowship, to eating meals together, and to prayer. Why win people to Christ? Because people need a spiritual family. Ano po? Because people need a spiritual family to belong to. Katulad po ni Ate Joy. Ano po? Nakakatuwa siya, no? Nung siya ay dumating sa atin. Ano po? Hanggang sa kasalukuyan. Ano? Siya po ay kabahagi ng pamilyang ito. We are family in Christ. So, Kuya Neil, mga kuya, you are family in Christ with us. Amen? Ano po? So, lalo na po dito sa Saudi Arabia, no? We don't have, actually, I have my family here, I have my wife here, pero other than that, yung iba po sa atin, they don't have their family here. Ano po? Sino ang lalapitan mo kapag ikaw ay may problema?
Sino ang lalapitan mo kapag may nararamdaman kang masakit sa iyong katawan? Ano? Who you gonna call? Hindi Ghostbuster. Ano po? Sino ang lalapitan mo kapag may problema ka? Sino ang lalapitan mo kapag may nararamdaman ka? Ano? At may pinagdadaanan ka other than Christ? Of course, tayong mga magkakapatid sa ngalan ng Panginoon. Ano po? Nasubukan na po namin yan at talagang napakasarap po na magkaroon ng pamilya na bilong po sa Panginoong Hesukristo. So, welcome to JCLS family. Napakalaki po ng regalo na ibinigay sa atin, no? Na ibibigay natin. Would you imagine po, no? Napakalaki ng regalo na ibinibigay natin sa isang taong kapag dinala natin sa Panginoon, ano? Kasi hindi lang natin 'to ibinibigay sa kanya ng nabukas ang pintuan, kundi bukas ang pintuan ng langit. Ano po? Wini-welcome din natin sila sa family of God here on earth. The church, the fellowship, kung saan pwede siya magkaroon ng mga kaibigan, no? At makalagay ng loob, tutulungan ka niya, ano? Mamahalin ka niya. I love you with the love of the Lord, the unconditional love, at magmamahal sa iyo. We all need this. Kailangan natin to. Ano po? Kaya po ganun na lamang na napaka-powerful ang pag-spread ng salita ng Diyos during ng time ni Christ. Yung ramdam ng mga tao kung gaano sila kamahal at kaimportante ng Panginoon Diyos. That is why we need to fill the church with love. Ano po? With love and instruments of righteousness. Instruments of goodness and instruments of God. Kaya po napaka-importante ng sinabi ko kanina na unconditional love. Yung acceptance mo sa tao na hindi mo siya i-judge na kung ano siyang klaseng tao. Ano po? Kasi po yung minsan, yung tao na pumapasok sa church, hirap na sa buhay o kaya may pinagdaraanan tapos pagdating niya sa simbahan o sa church, mahihirapan na naman. At pahihirapan pa sila ng mga tao na tinatawag nating church bullies, kung tatawagin. Ano po? At baka mamaya po, ito ang maging resulta ng hindi nila pag-attend at tuluyang pagkawala sa gawain. So people need a spiritual family. Tandaan po natin mga kapatid, no? Church is God's embassy on earth. We are the advance party on earth. Amen? So church is God's embassy. Tayo, on earth. We are the advance party of God here on earth. Next one po. Win soul because Jesus said, that is my obligation. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 16, for when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. Ano po? Sabi, woe to me if I do not preach the good news or the gospel or the salvation. Ang sabi po, no, kung babasahin natin sa Tagalog, sumpain ako kung hindi ko ituturo ang magandang balita ng Panginoon. Ano ba ang magandang balita? Na ang tao ay pwedeng magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus at sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa Panginoong Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. Yan po ang mabuting balita. Kung may mabuting balita, of course, meron ding masamang balita. Ano ba ang masamang balita?
na ang mga tao ay nakalubog sa kasalanan. At ang mga kasalanan na yan ang siyang magdadala sa kapahamakan ng mga tao. Sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ano po? Kaya, praise God, Kuya Daryl at Kuya Neil, no? Naligtas kayo sa kapahamakan. Amen? Amen. Ang masamang balita, kahit na magpakahirap-hirap ka sa hindi mo kayang bayaran, nakaligtasan, kahit na pilitin mong sundin ang lahat ng religious law, kahit na sandamakmak na theologians' teachings ang iyong basahin, hindi mo lahat masusunod ito ng sabay-sabay. Therefore, you will be condemned. Yan po ang masamang balita. Ano, mga kapatid? Yan po ang masamang balita. Pero ulitin ko po, ang mabuting balita ay pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bibigyan ko po ng diin na ang mga taong hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang sabi, woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain ako kung hindi ko ituturo ang salita ng Diyos. O ibabahagi ang kaligtasan. Last na po. Win soul, because Jesus said, you are accountable to them. Ito po yung palaging madalas na ating nababasa, no, sa Ezekiel chapter 3 verses 18 to 20. Sabi po, when I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sins, and you will hold accountable for their blood. 19. But if you do warn the wicked person, and they do not turn from their wickedness or from their evil ways, they will die for their sin, but you will have saved yourself. Hindi ka na accountable sa kanila. Napakalinaw po ng salita ng Diyos, no, mga kapatid, na pag sinasabi niya na ang tao ay mamamatay sa kasalanan nila, mamamatay sila. Kaya ikaw ang nakakaalam kung papaano sila maliligtas. Sasabihin mo sa kanila, pagsasabihan mo sila, at pag di ka pa rin nila napakinggan, or pag di pa rin sila nakinig, mamamatay sila, pero ikaw ay hindi sisisihin. Diba? Pero, pag nakamatayan nila na ang kasalanan nila ay hindi mo wala nabahagian ng salita ng Diyos, hindi mo nabalitaan ng kaligtasang walang bayad, libre, pero hindi mo pa rin ito ginawa, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos at ikaw ay nakakaalam ng salita ng Diyos at kung sino ang Panginoong Jesucristo, mamamatay pa rin sila sa kasalanan nila. Pero nasa kamay mo ang dugo nila. You will be held accountable, 100%. You will be held accountable, mga kapatid. You will be held responsible for their misfortune. Kaya napakalaking bagay po na alam natin ang katotohanan at kaligtasang kailangang turuan natin ang mga kapatid na hindi nakakakilala sa Panginoon. Pag di sila nakinig, pananagutan po nila yon. Pero kapag nakinig sila, can you imagine? They will be a children of God. They will be our brothers and sisters. They will no longer be an enemy of the church. They will be considered as a friend of God. It expands the kingdom of God. Pero po,
It depends on how are you going to tell them kung ano at sino ang Panginoong Hesukristo. Remember po, if we do not reach out to these people, we are held accountable. Those who know. We will be held accountable because they are our responsibility. If we win souls, everybody wins, Satan lose. Ano po? If we win souls, everybody win, Satan lose. So we need to install heavenly treasures by bringing souls to Christ. Because you will be rich in God's eye. So you need to make a commitment today. Ito po ang resulta ng ating pag-evangelize. Ayan po ang resulta ng evangelism natin. Yan po at yan po. This is how are we going to share the Word of God. That's the role and responsibility of each and every member of the church. And this is my challenge to you, my brothers and sisters. According to Isaiah chapter 6 verse 8, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? And I said, Here I am, Lord, send me. Magsitayo po tayong lahat. We praise you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mabuting balita ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon. Panginoon, salamat for reminding us, Lord God, that we have our own role and responsibility, Panginoon, sa mga nasasakupan namin at sa mundong nabubulok na ito, Panginoon. I thank you, Lord God, for this day, Lord, because truly, Lord, alam namin at alam ko, Lord God, that this message, Panginoon, ay ang mensahe na kung saan ang mga kapatid na naririto, Panginoon, ay ibibigay ang commitment, Panginoon, on how are they going to share your word, Father God. Lord, sa umagang ito, we renew our commitment to you, Panginoon, na kami po sa araw na ito, Lord God, we will be the one to share your word, Father God. Magsisimula sa amin, Panginoon, ang pagbabalita ng salita ng Diyos sa mga nasasakupan namin, Lord God, for them to accept and for them to believe, Lord. Lord, we are here, Lord. We are here, Lord. Send us, Lord. Send us to the harvest field, Lord Jesus Christ. Use our personal testimony, Lord, to touch lives, Panginoon. Send us, Father God, to the dry land, Lord. Send us, Lord Jesus Christ, so that we will be able to harvest, Panginoon, souls, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, teach us, Lord. We pray, Lord God, that you will give us, Lord, the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. Teach us, Lord, to meditate your word day and night, Panginoon. Give us, Lord, the hunger in your word, Lord, so that we will be able to know you more. So that we will be able to know you more and show them and share them who you are, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin, Lord, that you will do something good today for the lives of my brothers and sisters, Lord. It's my personal prayer, Lord God, na poprotektahan mo ang mga kapatid namin na ito against the enemy, Lord, ang kanilang pamilya, habang sila ay nagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon, for the victory of your message, Lord God. We thank you, Father. We give you back all the glory, Lord, honor and praise. In your most holy name we pray. And all of the evangelists would say,
Amen and amen.